Another commute to work na naman tayo. Napakainit. Kamusta kayo ngayong napakamahal ng gasolina? So, gano'n na ba ngayon? Yung makita yun dito sa Phoenix, dito sa refill 98.4, almost 100 na per liter. Grabe. Dito sa Shell, kano na gasolina ngayon dito? Mas mahal dito for sure. $96,103 ang V-Power. Ay grabe. Napakamahal. Nakakapag long ride pa ba kayo sa sobrang mahal ng gasolina ngayon? Sa Petron 94.2, ang unleaded 92.2. Grabe, halos doble na ang presyo ng gasolina. Last time nag full tank tayo na itong 450 empty natin, nasa 1.2 almost empty yun. Samantalang dati nasa 800 lang full tank na. Sobrang mahal na ng gasolina ngayon. Siguro napapadalas na tayo magmotor talaga pag magko-commute pupuntang office. Dati nakapagdala pa ako ng 4 wheels, pero ngayon mukhang malabo na. Siguro pag kailangan na lang talaga magdala ng 4 wheels. Ano sabi ko kanina, mas mapapadalas na siguro tayong gamitin tong 450 FT natin pupunta sa trabaho natin. May tatanong nyo, ang fuel consumption of 450 MT is around 21 kilometers per liter. Medyo malakas compared sa ibang motor, pero mas tipid pa rin yun compared sa 4 wheels eh. Kasi pag nag 4 wheels ka, around 12 to 15 more or less kilometers per liter. Tipid pa din. Isa pa, mas mabilis ang biyahe actually kapag nakamotor. Nakakasingit-singit tayo pag traffic. Kaya lang, kalaban natin yan, init tsaka umuulan. Yan, 650R. Mas malakas sa gasolina yun, para kang nakakotse doon. Advisable gawing pang araw-araw. Kung maghanap kayo ng siguro pang araw-araw na big bike, yung mga ka-NLEX na mas tipid sa gasolina, check nyo yung mga single cylinders. Yun, mas matipid sa gasolina yung mga yon. Siguro kung talagang i-daily nyo na pang ano lang talaga pamasok, yung bagong Dominar, sobrang sulit siguro nun. Sobrang tipid sa gasolina, mura pa. Kung ayaw nyo naman nun, yung pang single cylinder, Royal Enfield, yung Himalayan or yung Bear 650, hindi yung Bear 650cc pala yun, dual cylinder. Yung Guerrilla 450. Tapos yung KTM 390, mga 390 ng KTM. Since single cylinder yung mga yon, siguro around 25 kilometers per liter pataas. So mas tipid compared dito.
wala eh, sobrang mahal na talaga ng gasolina ngayon eh. And hindi ko ba alam, wala man lang solusyon na binibigay sa atin ng gobyerno. Sa mga TNVS, tricycle driver, jeepney driver, nabibigay sila ng, I think binibigyan nila ng konting pera eh, para makatulong daw. Pero alam nyo, band-aid solution yun eh. Sa akin lang ha, parang alam mo yun, sinampal lang ng pera para manahimik, para lang masabi na natulungan ng mga tao dito sa crisis natin sa gasolina. Kailangan natin is, alam mo yun, yung pangmatagalang solusyon. Para naman sa mga private sectors, para sa atin, mga namamasukan, hindi ko alam kung, so hindi na ako nanonood ng balita eh. May mga parang 50% off sa MRT, pero alam nyo, wala eh, hindi naman kasi ganun ka-reliable ang public transport system natin. Hindi naman tumataas ang sweldo. Ako, sa tagal ko nang nagtatrabaho, matagal din ako nag-commute. Nagsawa na ako mag-commute, sa totoo lang. Alam nyo, para sa akin, hindi deserve ng mga Pilipino yung hirap sa pagko-commute. Alam nyo, yung commute pa lang. For example, sa akin, taga Bulacan lang ako. Commute lang ako ng Quezon City, or dati kukumit ako ng Makati, BGC. Hindi sulit yung pagod ng commute para sa kakarampot na sweldo. Sabihin na natin yung work ko is medyo malaki yung sweldo, pero yung sa pagod talo pa din eh, talo pa din. Alam niyo, naranasan ko yung papasok ka sa umaga, gigising ka ng alas 2, alas 3, dadating ka ng opisina alas 6, alas 7. Mukha ka na kawawa, para ka na nakipagdigmaan. Parang hindi deserve ng mga Pilipino yun. So sana ngayong nararanasan natin tong crisis na to, ma-realize sana ng government natin, ng mga politiko, kung gaano ka-importante ayusin yung public transport system natin. Kasi ngayon wala eh, no choice tayo eh. Ako, nag-iisip ako ng alternative way para makapasok sa opisina. Pero since gagaling ako ng Bulacan, papasok ako ng QC, medyo mahirap. Kung hindi ako magdadala ng big bike, magmamakartour naman ako. Kung scooter ang dadaling ko, kung hindi naman ako magmomotor, kung magmamasahe lang ako, kaya sinabi ko, talo sa pagod eh. Tricycle pa lang mula sa bahay papunta sa Sakayan, 60 pesos na one way. Then bus P2P 100 one way. Then from SM North or Trinoma, kailangan ko pa mag-commute papuntang sa may UP. Alam mo yun, pagod, papalipat-lipat ka. Tapos ganito yung panahon natin ngayon, sobrang init pa. Traffic. Alright. Traffic. So kahit mahal ng gasolina, marami pa rin sasakyan sa kalsada kasi no choice naman tayo eh.
Sa panahon na ngayon, sa panahon ngayon, hindi na luxury ang sasakyan eh. Actually necessity na yan eh. So kahit mahal ang gasolina, wala tayong magagawa. Kailangan natin eh, for business use, for family use, sa mga nagtatrabaho, necessity na talaga ang sasakyan. Kasi nga, hindi naman, sabihin na natin pangit ang transportation system ng Pilipinas. So marami sa Pilipino, marami sa mga Pilipino, so marami talaga sa mga Pilipino na kahit liability ang sasakyan, mas pinipili na pa rin nila na bumili. Kasi nga naman, pag nakasasakyan ka, hindi ka mahirapang sumakay sa bus, sa MRT, sa jeep, aircon ka pa. So pagdating mo ng office, wala pa rin bagong ligo. At importante kasi yun eh, para sa mga working professionals, lalo sa mga client facing na empleyado. Siyempre kailangan humarap sa mga tao eh. Kailangan namang humarap ka para kang nakipagdigmaan. Pangit naman, di ba? So, tingnan nyo, kahit mahal ng gasolina, traffic pa din. Marami pa rin sasakyan sa kalsada. Kung kayo yung tao na mahilig mag-travel sa ibang bansa, makikita nyo talaga yung difference eh. Ako nakarating na ako ng Japan. Doon talaga sobrang ayos ng public transport system doon. Malayong malayo dito sa Pilipinas. Ang transport system ng Japan more on train focused. Talagang kahit saan mo gustong pumunta, train ang sasakyan mo, makakarating ka. Dito kasi sa atin, magulo ang sistema natin eh. Napakadami nating modes of public transport. Meron tayong jeep, may bus, may taxi. Dagdag mo na yung mga TNVS. Meron pa tayong mga angkas, mga motor, MRT, LRT. Tapos yung mga transport system natin, puro private owned pa. So walang control ang government sa sistema. Wala rin silang control masyado sa presyo. So yun yung dahilan kung bakit ang gulo-gulo ng transport system natin.
Kaya yung mga Pilipino nagpupunta ng Japan, nagpupunta ng Singapore, pasabi na lang ng ano kapag sumakay sila sa mga trains, mga public transport ng ibang bansa, napapasana all na lang talaga sila or sana ganito rin sa Pilipinas. Yun lang talaga yung masasabi mo Sana matutukan ng gobyerno yung pagandahin ng public transport system natin. Kasi kahit sabihin natin na marami nagmumotor, maraming may sasakyan, hindi pa rin lahat may kakayahang bumili Well, yun nga lang, ngayon kahit may kakayahan kang bumili, mahirap pa din dahil nga sobrang mahal ng gasolina. Aanin mo ang motor, aanin mo ang kotse kung hindi mo na magamit dahil walang gasolina. So dito sa Manila 93.1, 95 ang XCS. Grabe. Diesel is already triple digit, almost 120. Grabe ang presyo ng diesel, doble na halos. Dahil parang 2 months ago nasa 56 pa lang, 58. Napapaisip nga ako actually kung dapat ba nag-electric vehicle na lang ako or kung bibili ako ng electric vehicle sa ganitong panahon. Pero kasi kung ngayon ka pa lang bibili, additional gastos siya Siyempre, monthly ka ulit. Ganun din. Hindi ka gumastos ng gasolina, dinagdagan mo naman yung gastos mo kasi bumuha ka ng bagong sasakyan, diba? Na-check niya yung post ni Real Ryan, nandun, kinompute niya kung gaano karaming, kung ilang taon na gasolina yung mabibili mo kung ibibili mo ng sasakyan. I think 11 years na gasolina yata. So parang ganun din. Parang nyo, within 2-3 years bumaba naman ang gasolina. So, parang baliwala, diba? Kung bibili ka lang ng bago EV. Siguro applicable lang ang bumili ka ng bagong EV ngayon kung wala kang sasakyan, first sasakyan mo. Yun, go for EV, plug-in hybrid or pure electric, kahit ano sa dalawa. Ay grabe, traffic pa din kahit mahal ang gasolina. Ay grabe, napaka-traffic kasi marami pa rin sasakyan sa kalsada. No choice marami yan dyan, mga empleyado kailangan pumasok or ano oras na ba, mga pauwi na siguro itong mga to. So more than 20 kilometers na yung tinakbo natin ngayon. So nasa 100 pesos na siguro tayo one way pa lang yun. So balikan siguro abutin tayo 200 pesos na
gasolina. What do you think? Tipid ba yun or malakas sa gasolina? Pero compared sa 4 wheels, tipid pa rin yun eh. Dami pa rin talaga ang nagsasakyan at motor kahit na sobrang mahal ng gasolina. So malapit na tayo sa office. Dito na siguro natin tatapusin tong vlog na to. Talaga gusto ko lang maglabas ng saloobin tungkol sa crisis na kinakaharap natin ngayon sa sobrang mahal ng gasolina. Meron kayong comments or suggestions, please lagay nyo lang sa comment section. And see you on our next vlog. Bye bye.